Muli po, magandang hapon sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Saan man pong dako kayo naroroon sa mga sandaling ito, tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon sa sandaling ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin upang patuloy nating ganapin ang gawain ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Marami pong salamat sa kalakasan na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Marami pong salamat sa pagkakataon. Umaasa ako na kayo ay nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting kalusugan, kasama nga po ng lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Saan man po kayo naroroon sa sa mga sandaling ito, umaasa po ako na inyong iniingatan ng inyong sarili, bagamat may mga pagluluwag na nga po, nakikita natin may mga magagandang balita at ipanalangin natin, ipahintulot nawa ng Panginoon na lubusan na nga pong masugpuan ito pong kumakalat na mga sakit upang tayo ay makapanumbalik dun sa ating mga gawain. Yung mga iba po sa mga kapatid sa ibang dako, ako'y nagagalak at patuloy ang gawain ng pananambahan o na yung pagtitipon ng mga kapatid. Bagamat dito po sa dakong aming kinilalagyan, may mga paghihigpit pa rin. Umaasa kami na ayon sa kapasyahan ng ating Panginoon, ipagkakaloob niya yung tamang panahon upang ang mga kapatid din dito sa dakong ito ay makapagtipon na rin po at makapanambahan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at bago po tayo dumako sa ating tatalakayin sa araw na ito, hingin ko po ang bawat isa sa atin, saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito, mag-alay po tayo ng pambungad na panalangin. Banal naming Amang nasa langit, salamat po sa araw na iyong pinagkakaloob at sa aming buhay na tinataglay, sa aming kalakasan. Salamat Amang Banal sa pagkakataon na iyong pinagkaloob ng iyong mga anak ay magkaroon ng kaparaanan upang matutunan muli ang iyong mga salita, upang maunawaan ang iyong kalooban at maitaas ka sa iyong tunay na kalagayan at maibigay sa iyo ang nararapat lamang na kapurihan. Salamat Amang Banal sa amin pong mga tinatanggap na biyaya na nagbubuhat sa iyo. Patuloy mo nawa kaming pagpalain sa maraming bagay, lalo higit Amang Banal, pagpalain mo kami, lalong-lalo na po sa pangailangan ng aming mga kaluluwa. Sa aming pong pagpapatuloy ng aming pag-aaral, buksan mo ang aming kaisipan sa pagtanggap ng iyong salita, ipahintulot mo ng aming matutunan ay hindi lamang isang kaalaman, ipahintulot mo na ito nga po ay maganap namin sa aming buhay, na kami nga po ay hindi lamang maging tagapakinig, lalo higit Amang Banal, ipahintulot mo na kami nga ay maging tagaganap ng iyong kalooban. Pagpalain mo Amang Banal ang iyong lingkod na iyong kakasangkapanin. Ipahintulot mo o Diyos na ang iyong kalooban at tanging ang iyong kalooban lamang ang maiparating at maibahagi sa bawat nakikinig ng pag-aaral na ito. Ang aming mga pagkakasala Amang Banal, muli naming dinudulog sa iyo. Patuloy kaming lumalapit ng paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang mga kamalian. Bilangin mo kaming matuwid dahil po sa iyong habag at sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Muli, aming hinihingi ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Marami pong salamat muli sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Hebreo. At itong Aklat ng Hebreo, nandun na po tayo sa mga huling dako, huling mga bahagi. At dito sa dakong ito, ang manunulat ng Hebreo, kumbaga nandito na ika nga yung kanyang mga kumbaga sa boxing ika nga yung mga finishing blow, ika nga nandito na yung kanyang mga pinakamalalakas na mga pagpapatibay upang yung kanyang mga sinusulatan ay wag manghimagod sa anumang kalagayan bagkus sila po ay magpatuloy. Kaya tayo, dumadako na tayo ngayon dito sa pag-aaral na kung saan yung manunulat ng Hebreo, doon sa mga unang mga talata, itinuturo niya yung mga halimbawa, mga mangilan-ngilang mga halimbawa ng mga taong naging matagumpay sa kanilang pagtatapat, at yung mga babala, nagbibigay din siya ng mga halimbawa, doon po sa mga saksi, doon sa lumang tipan, upang tayo ay magkaroon ng sapat na pagkakaunawa at ating mapahalagahan itong ating tinanggap na pananampalataya. O ang wika nga ng
Ang wika nga ng manunulat ng Hebreo, sabi niya dun sa Hebreo 6, sabi niya ganun, let us labor. Ano? So magpapatuloy tayo, sabi niya, sa paggawa. Dito nga sa aklat na ito, ating pinag-aaralan itong aklat ng Hebreo, at nandun po tayo sa Kapitulo 11, ano po, sa ikalabing isang kabanata ng aklat ng Hebreo. At dito, ito yung binabanggit ng Hebreo 12 at 1 na ang wika niya, dun sa Hebrews 12, verse 1, okay, sabi niya, dahil sabi niya, kayo, sabi niya gano'n, ay nakukubkob ng maraming saksi, a cloud of witness. Dahil diyan, sabi niya gano'n, iwanan ninyo, magpatuloy kayo, iwanan nyo yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kabigatan, upang kayo ay magpatuloy. So nagbibigay siya ng mga halimbawa sa kanila, mga saksi, mga cloud of witness, ang wika nga niya, na itong mga ito ang magpapatibay sa inyo, mapanghahawakan ninyo yung mga kanilang karanasan, upang kayo ay magpatuloy. Na inyong iwanan lahat, sabi niya, yung mga kabigatan. Ako po ay nagsasabi nilang ng buod, pero tingnan nyo po sa inyong mga Biblia habang tayo nag-aaral dito, Hebrews 12 verse 1, ito po yung buod ng kanyang sinasabi. Marahil mas mahusay kung talagang nabasa natin ito, mas mahusay po yung pagkakapaliwanag. Pero ito po yung buod. At mahalagang bagay po yung salitang witness. Yung salitang witness na yan. So itong mga ito, yung sinasabi niyang mga saksi, itong mga ito, talagang nandun sa pagkakataon, sabi niya, na yung kanilang pananampalataya ay sinubok. Bagamat sa harap ng mga pagsubok na yun, sila pa rin ay nanatiling tapat. Yan yung mga tinatawag niyang cloud of witness. Mahalagang bagay yung salitang witness. Dahil sabi ko nga, sa isang korte, sa isang hukuman, isa sa pinakamatibay na maari mong kasangkapanin upang ikaw ay mapawalang sala o kaya madala sa piitan yung isang inuusig, maliban po dun sa mga katibayan, isa rin pong nakakatulong ay yung mga mahuhusay na saksi. Mahalagang bagay po yung salitang mahuhusay na saksi, o yung matitibay na mga saksi. Kung kayo po ay pupunta ngayon ng Canada, sakali lamang na pupunta kayo ng Canada, napakaganda raw magpunta ngayon ng Canada. Dahil maganda raw ang panahon doon, maliwalas, nagpapalit yung mga kulay ng mga dahon. Kaya kung pupunta kayo ng Canada, mas magandang magpunta kayo ngayong mga panahong ito. Yan ipayo ko lamang. Ngayon, kanya ko sinasabi yan, palagay ba ninyo yung aking payo, mapanghahawakan ninyo? Maaari sasabihin ninyo, oo naman, mapanghahawakan ko. Wala namang dahilan ng kapatid na Arnel upang magsinungaling sa bagay na yan. At sinasabi ko, wala naman akong dahilan upang gawin yun. Pero, nasasagot niya ba ang katanungan na si kapatid na Arnel ay mahusay bang saksi pagdating sa bagay na yan? Sasabihin ko po sa inyo, hindi. Abay, bakit? Kasi ang kapatid na Arnel, hindi pa nakakarating ng Canada. Ayun pong gusto kong sabihin. Hindi pa nga ako nakakasampa ng eroplano. Alam ko po, nakikita ko, napag-aralan ko. Kaya ako sinasabi yan, kung ako ang inyong pagbabatayan na bilang isang saksi, na hinihingi nyo ang payo ko pagpunta doon, makakapagbigay ako sa inyo ng payo. Pero yung payo ko sa inyo, hindi ninyo gaanong mapanghahawakan, hindi gaanong ganun katibay dahil wala ako sa pangyayaring yun. Yun po ang gusto kong sabihin. Kanya ko binabanggit yan, dahil gusto ko pong ikabit itong salitang mga saksi. Itong mga taong ito na sinasabi ng manunulat na Hebreo na mga saksi, sila sa panahon ng kanilang buhay, talagang dinanas nila yung mga hamon sa kanilang pananampalataya. Bagamat ganun man, sila pa rin ay nagpatuloy. Nagpatuloy pa rin sila
sa kanilang pananampalataya. Ang wika nga po ng manulat ng Hebreo, isa sa katangian ng mga taong nagpapatuloy sa pananampalataya, pinanghahawakan nila yung katapatan ng nangangako or faithful. Dito na lang po natin tanggalin. Itong mga taong ito, pinanghawakan ang katapatan ng nangangako. Faithful is the promise. Doon po sa Hebreo 10, yung manunulat ng Hebreo, ginagamit niya itong katagang ito. Tapat ang nangangako dahil hinihikayat niya sila na magpatuloy. Okay. Hebrews 10 verse 23, sabi niya, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Ayan na naman, yung salitang pag-asa. Kung tatandaan ninyo, isa yan sa katangian ng pananampalataya, ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Sapagkat tapat ang nangangako. Mayroong nangako at yung pangako niya mapanghahawakan. Dahil dyan, hinihikayat niya sila, sabi niya, ingatan nating matibay. At yan ang ibig kong pag-aralan natin sa mga susunod na mga sandali, dahil yung mga susunod na mga tao na binabanggit ng Hebreo 11, mula versikulo 8 at 22, mga apat na tao po yan, lahat sila may isang katangian. Pinanghawakan nila yung pong isang pangako. Okay. Mahalagang bagay po yan, yung pangako, at itinuturo po ng manulat ng Hebreo mula doon pa lamang sa pasimula. Doon po sa Hebrews 4 verse 1, ganito ang sabi. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako. Malamang alam niyo na kung anong nangyayari dito, Malamang alam niyo kung sino tinutukoy dito, So, yung bayan ng Israel, meron silang paglalakbay doon po sa lupang pangako. Ngayon, sabi niya, tingnan mo sila. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. So, merong promise at tapat yung nangako. Ang problema po, yung mga pinangakuan, hindi po sila nakaabot. Ang problema po, yung pong pinangakuan. Tapat yung nangako, yung mga pinangakuan, hindi po nagpatuloy. Kanya ang sabi ng sumusulat dito, mga takot tayo. Kanya nga sabi ko kanina, yung manunulat ng Hebreo, doon pa lamang sa mga unang talata, nagbibigay na siya ng mga saksi, ng mga taong nagtagumpay sa pananampalataya na pinanghawakan ang pangako at yung mga taong nabigo dahil hindi po naging tapat doon sa nangako. Napakahalagang bagay nito na maunawaan natin na yung pangako, nakakabit po dyan yung pananampalataya. Doon po sa Hebreo 6, Hebrews 6, 11. At ito yung unang karakter na ating pinag-aaralan. So doon sa Hebrews 4:1, sabi niya, mga takot tayo, sabi niya ganoon, dahil merong iniwang pangako. Na yung iba, sabi niya, hindi na nakaabot. Okay. Dito naman, sinasabi niya, napakahalaga na panghawakan mong may pagpapatuloy yung pangako. Okay. Hebrews 6:11 and 12. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa. Ayun na naman, yung pag-asa. So, nakakabit lagi, hindi po nawawala sa sangkap ng pananampalataya yung pag-asa
at yung pong pangako ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tulad kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng pangako. So pansinin natin, may dalawang uri ng tao na binabanggit dito. Yung mga taong hindi nakaabot sa pangako at yung mga taong pananampalataya at may pagtitiis, sabi niya ganoon, na nakasama sa pangako. So mahalagang bagay, mga minamahal kong kapatid, upang mapanghawakan pala yung pangako na yon, kailangan ang ating pananampalataya may kasamang pagtitiis. Mag-asawa pala yan, pagtitiis at pananampalataya. Yung ating mga kababayan ngayon, doon sa Port Bonifacio sa Intramuros, Maraming ngayon may mga karetela ngayon, o yung kabayo na hinahatak, yung parang karetela doon at isa yun sa attraction, hinahatak niya, magkasama lagi yung dalawang yun. Ang puntong gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, itong pangako, yung nangangako ay tapat, mapanghahawakan mo yun. Pero hinihingi na ikaw ay magkaroon ng pananampalataya na may kasamang pagtitiis. Yun yung sinasabi niya sa kanila. At dito, ipapakita niya yung mga taong nagtagumpay. Dito lalo niyang bibigyan ng diin yung mga taong nagtagumpay dahil pinanghawakan ang pangako. At dito makikita natin ano ba yung mga bagay na nakapaloob dun sa isang pangako upang yung pangako na yon ay magtagumpay ka o kaya maabot mo, makamtan mo yung pangakong yon. Okay. So may apat na mga taong binabanggit dito. Unang-una na nga dito, gaya ng nabanggit dun sa Hebreo 6, dun po sa Hebrews 11, binabanggit din po siya ng mas malinaw. Okay. Yeah. Si Abraham, verse 8 ng Hebrews 11, sabi niya, sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y pumaroon na di nalalaman kung saan siya paroroon. So isa sa mga katangian nitong si Abraham, mga minamahal kong kapatid, nang tinawag siya, tumugon siya. Tumalima. Alam niyo yung tumalima dito, mas maganda yung tumalima kaysa yung kaysa yung ginamit yung salitang sumunod, Kung kayo nagkaroon ng alagang aso, meron kayong mapapansin na kakaiba sa kanila, di ba? Pag halimbawa, ang may inutusan kang tao, sinabi mo, kunin mo yan, di ba? Kukunin nila yan, hindi mo alam yung damdamin, hindi mo alam yung gagawin, pero susunod yan. Pero ibang aso, Yung aso, pag inutusan mo yun, halimbawa, kung pangalan ng aso mo, Bantay, Bantay, kunin mo yung tsinelas ko. Pag kinuha niya yan, maliksi, tumatakbo. Ang puntong gusto kong sabihin sa atin, yun po yung tumalima. Si Abraham, sabi niya, nang siya ay tawagin ng Diyos, tumalima siya. Ibig ko sabihin, naging maliksi siya sa pagsunod. Sa buhay ni Abraham, sinasabi ng manunulat ng Hebreo, sabi niya, sa pananampalataya, si Abraham, sabi niya gano'n, tumalima, obeyed. Yung ibang translation, ang sabi nilang gano'n, si Abraham respond. Tumugon. So, ang pananampalataya pala ni Abraham, ang isa sa katangian nito ay ang kanyang pagtalima. Sa verse 9, okay, at makikita po natin, idagdag ko lang
dun sa verse 8 pa rin, okay, makikita pa rin natin dito yung konsepto o yung katangian ng pananampalataya. Tumalima siya, bagamat hindi niya nakikita ng buo kung ano yung lupang pangako. Basta sinabi sa kanya, ipinaunawa sa kanya. Hindi na po marahil binanggit doon po hindi na po binanggit sa Hebreo, pero pinaunawaan siya ng Diyos, meron siyang patutunguhan. Bagamat hindi malinaw sa kanya kung ano yun, tumalima pa rin siya. Okay. At siya ay nagpunta. Okay. Idinagdag pa doon, verse 9, sa pananampalataya, siya ay naging manlalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Makikita natin, isa pa pong katangian ng pananampalataya ng isang Abraham, yung kanyang pagtugon at yung kanyang pananaw. Ito. Sabi niya ganoon, siya ay manlalakbay. Sojourner. So, ang pananampalataya po pala, kung ating pagbabatayan sa buhay ni Abraham, hinihingi po pala diyan, meron kang pagsunod at meron kang pagpapatuloy. May katangian pala ang tao, kung itong pagbabatayan natin si Abraham, susunod yan. Pero ang tanong dyan, hanggang kailan? Si Abraham, ang wika niya, nagpatuloy. At nagbigay siya ng halimbawa, sabi niya ganoon, hanggang saan siya nagpatuloy? Doon sa kanyang pananampalataya. Ang wika niya. Sabi niya ganoon, sila, patira-tira sila sa tolda, at kahihintay nila dun sa lupang pangakong yun, nagkaroon na siya ng anak, nagkaroon na siya ng apo, dun sa lupang pangakong yun. At nalalaman natin marahil sa kasaysayan, dun sa pag-aaral kasama ng kapatid na John, naghintay sila ng 400 taon upang makabalik doon sa lupang pangako, na kung saan ipinangako na sila ay magiging isang bayan. Hindi po nila nakikita yon, pero sila ay nagpatuloy at tumalima. Again, pinapakita nila, sila ay mga mahuhusay na saksi dahil sila yung definition ng pananampalataya. Kumbaga, sa buhay nila, sila yung nagiging halimbawa ng salin ng manulat ng Hebreo kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Ang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, tinitingnan nila yung isang bagay na nung nagsalita ang Diyos, naganap na yan. Bagamat hindi nila alam, naganap na yan. At hindi man nila nakikita, alam nila, nandun na yun. Okay. So, sa buhay po ni Abraham, tinutupad niya yun pong definition ng pananampalataya. Okay. Ibig ko lang idagdag dito, maging sa buhay po natin, kailangan magkaroon tayo ng pananampalatayang kagaya ni Abraham. Si Abraham, sabi nga dun sa aklat na dun sa Romans 15, ang sabi doon, lahat daw ng mga bagay na nasulat ng nakaraan, sabi, ay isinulat para sa ating pakinabang, sa ating ikatututo. Ito pong buhay ni Abraham, ipinapakita sa atin yung katotohanan na kagaya ni Abraham, tayo rin ay may paglalakbay. At mayroon tayong hinihintay na isang tahanan. Ano man po ang ginhawa dito, kung kayo man ay nasa kalagayang maginhawa, tayo pa rin ay nasa isang tolda. Yan ang itinuturo ng mga apostol. Doon po sa aklat ng Pilipos, Philippians chapter 4, Philippians chapter 3, okay, verse 20, sabi niya,
Philippians 3 verse 20, sapagkat ang ating pagka-mamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagka-mababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ang Apostol Pablo, pinagdidiinan niya yung katotohanan na yon na sinasabuhay nila Abraham. Na sa pananampalataya, mayroon tayong hinihintay, sabi niya, na bayan. Na doon tayo ay mga mamamayan. Okay. Ang wika niya nga dito, tayo ginagawa natin yan. Hindi katulad ng mga tao na kabaliktaran. Ha? Kaya tayo dito, nagtitiis tayo, nagsisikap tayo, tinitimpi natin ang ating sarili, pinapatay natin ang ating mga laman. Ika nga, ano po? Dahil ang ating kalagayan ay hindi dito. Gusto niyo pong makita kung saan nag-uugat, bakit ito sinasabi ng Apostol Pablo? Umakyat tayo ng konti dun sa taas. Ano? Dun sa Philippians pa rin, dun sa Filipos 3. Okay. Simulan natin sa verse 17. Okay. Verse 16 na lang po. Okay. Lamang, okay, Philippians 3 verse 16 ha, lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. So, pinag-uusapan dito yung kalagayan nilang kaligtasan, yung nasa pagkamamayan, sabi niya, bagamat wala pa kayo doon sa lupang pangakong yun, gusto ko sana, sabi niya ganon, na umasta kayo na parang nandun na kayo. Na para bang karapat dapat na kayo doon. Ipakita na ninyo, sabi niya, yung mga palatandaan na kayo ay nakarating na dun sa hinihintay ng inyong pananampalataya. Okay. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot. Verse 17, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. So yung sumusulat ng Pilipo, sabi niya, gayahin ninyo ako, tingnan ninyo yung halimbawa ko. Kapansin-pansin, yung sumulat ng Hebreo naman, ang tinuturo niya, yung halimbawa kay Abraham. Okay. Tingnan natin sa kabaliktaran, ano po ha? Yung mga taong nanirahan na dito sa lupa. Okay. Verse 18 and 19. Okay. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Yung palang mga nandito, sabi niya gano'n, yung hindi nila tinitingnan yung kanilang kalagayan doon, ang tinitingnan nila dito, sabi niya, sila yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Ano po yung palatandaan? Okay. Verse 19, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Pansinin niyo mga minamahal, no? Yung mga taong wala sa pananampalataya, ang Diyos nila, sabi niya gano'n, yung kanilang tiyan. At yung kanilang pag-iisip nandito sa lupa. Doon sa Hebreo, itinuturo pa, kabaliktaran niyan, itong mga bayaning ito. Doon sa Hebrews 11. Hebrews 11, verse 10. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo
at ang gumawa ay ang Diyos. So itong sumulat nito ng Hebreo, sabi niya, pansinin niyo unang-una sa lahat, sabi niya halimbawa, sabi niya si Abraham. Tinitingnan niya, sabi niya gano'n, yung isang bayan na ang nagtayo ay ang Diyos. Kaya nagpapatuloy sila. Okay. Verse 11 naman. Okay. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi na lipas na ang kanyang gulang. Palibhasa, inari niyang tapat ang pangako. Si Abraham, ang halimbawa ng pangako sa kanya, nang sinabi ng inutusan siyang magpunta, sumunod siya. Si Sarah naman, pinanghawakan niya, yung pangako ng Diyos na sa harap ng kanyang advanced age, magkakaroon pa rin siya ng isang binhi. Nagbibigay ng kalakasan. Okay. Doon po sa Filipos 4, 4:13. Kapansin-pansin yung Apostol Pablo, parang nagkakaisa sila ng manulat ng Hebreo. Sabi niya ganito naman, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So, kung si Abraham naging masunurin, naging isang manglalakbay, okay? Si Sarah naman, okay, pinanghawakan niya ng may kalakasan ang pangako, strength in the promise. Nangako. Pinanghawakan niya po yun. Okay. Ngayon, mapunta tayo sa anak ni Abraham, si Isaac. Okay. Si Isaac naman, Hebrews 11. Okay. Lipat tayo pansamantala. Dun sa verse 17. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap ng may galak ng pangako, ay siyang naghandog ng kanyang bugtong na anak. Sa pamamagitan naman ni Isaac, itinuturo po, ang pananampalataya pala, merong offering. O sacrifice. Wala po palang pananampalataya na walang inaalay. Kaya nga alam nyo, napakahalaga ng banal na hapunan, Kasi tuwing tayo'y tumatanggap nun, itinataas natin yung tunay at yung dakilang alay. Yung talagang tunay na handog, yung katanggap-tanggap na handog sa Diyos, kundi yung kanyang anak. So tuwing tayo po ay tumatanggap ng banal na hapunan na mamagitan sa atin yung ating anak, itinataas natin yung katotohanan na iyon. So napakahalagang bagay po nun. Isa ito sa pinakapaborito kong mga talata dito sa aklat ng Hebreo. Kasi dito, makikita mo yung hamon sa kanyang pananampalataya. So, ang pananampalataya pala kung pag-aaralan natin ang buhay ni Abraham at saka ni Isaac, yung pamilya ni Abraham, ang pananampalataya, hindi po kagulat-gulat na ito po ay hinahamon o kumbaga ito ay sinusulit. Kung ang pagbabatayan po natin ay yung buhay ng taong ito. Dahil pansinin ninyo, si Abraham, pinangakuan siya na sa pamamagitan ng kanyang anak, itong anak niyang si Isaac, pagpapalain ang buong mundo at magiging isang dakilang bayan sila. Kaya sa kaisipan ni Abraham, nag-iisip siya, sa kaisipan niya, marahil lamang po, hindi naman sinasabi dito, marahil dumaan sa kanyang kaisipan, paano kayang mangyayari yun?
dahil hinihingi na yung kanyang anak ay ialay. Okay. Ganun pa man, no, sa kanyang pananampalataya, tumugon siya. Kaya kung minsan iniisip ko, sa ating buhay pananampalataya, hindi po kagulat-gulat na pag dumarating tayo sa mga hamon, dumarating yung moment na tayo ay nabababa, nadadown, o nagkakaroon po ng mga pag-aalinlangan. Hindi po nakakagulat yun. No? Dahil kalagayan po nating tao yan. No? Pero, si Abraham, sa harap ng mga ganong mga hamon, anong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin. Okay. Tuloy natin. Okay. Verse 18. Sa makatuwid bagay, yaong pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Ha? Pansin mo, pinangakuan ito. Sabi niya, ano bang pakinabang ng isang binhi? Di ba? O yun na lang itatanim. Di ba? Yung binhi, ang pakinabang niyan, pararamihin mo yan. No? Wala namang sigurong magsasaka na nasa katinuan ng pag-iisip na sasabihin niya, ay itong binhi, itong punla ng mangga, ibabaon ko sa matabang lupa, lalagyan ko ng pataba, didiligan ko, aalagaan ko, para isang araw pag tumubo ito magiging isang tuod. Wala naman pong gano'n, hindi ba? Lahat ng tao na inisip na may ipinunla o bininhi, umaasa sila na isang araw yayabong yun, dadami at magiging pakinabang. Kaya yung sumulat nito, sabi niya gano'n, natatawagin yung anak niya na isang binhi. Ngayon, hinihingi na ito'y ialay. Pero pansinin niyo ang kaisipan ng Abraham, sabi niya, na iniisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaring buhayin siyang maguli ng Diyos, mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Alam natin ang nangyaring kasaysayan dito, gaganapin na ni Abraham, bago niya gawin yun, pinigilan siya. At nagbigay ang Diyos ng isang alay, na yung isang hayop na yun, yung kanyang sungay, sumabit dun po sa isang puno, o dun sa isang halaman. Ang salita nga sa English, sabi niya ganon, the Lord provides an offering. Ang Diyos ang nagbibigay ng alay. Dun po sa aklat ng Henesis. So, sa kasaysayan po nila, sa kasaysayan ng buhay ni Abraham, na kung saan inilapit niya yung kanyang anak na si Isaac bilang isang alay, tumugon siya na pinanghahawakan niya sa pananampalataya yung kapangyarihan nung nangako sa kanya. Again, faithful is the promise. Tapat ang nangangako. Biglang pumasok sa kaisipan ko yung Romans 12 verse 1, na ang sabi doon, maging tayo, sabi niya ganon, matutunan natin, sabi niya ganon, ialay ang ating sarili, na magbago tayo ng ating mga kaisipan, na hinahanap natin yung kalugod-lugod sa Diyos. Okay. So nakita po natin, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Sarah, sa buhay ni Isaac, pinanghahawakan nila, merong something common sa kanila. Pero bago natin i-reveal yung common na yun, magpatuloy tayo. So, nagdaan na tayo kay Abraham, sa kanyang asawang si Sarah, ang kanilang anak na Isaac. Si Isaac nagkaroon ng dalawang anak. Okay. Sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Ang binabanggit dito, yung Genesis 27. Okay. Na kung saan si Isaac ay matanda na, ang ginawa ni Jacob, nilinlang niya yung kanyang ama dahil hindi siya yung panganay siya yung bunso doon, upang tanggapin niya yung basbas. Kapansin-pansin, maging dun sa basbas na yun, yung blessings na yun, binabanggit pa rin nila yung pangako. Binabanggit pa rin doon sa blessing na yun yung promise. Binanggit po yun. Kanya nga itong nangihingi siya ngayon, kaya itong si Esau, nung nalaman niya, nangihingi siya, meron ka pa bang maipapangako sa akin? Hindi niya na maipangako, hindi niya na maibigay yung basbas ng pangako, kasi naibigay niya na kay Jacob. So, maging dito, mga minamahal, sa buhay ni Jacob,
makikita natin the blessing. Yung pagpapala ng isang pangako. Okay. So, nandito na tayo kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Okay. Isa sa pinakatanyag na mga naging anak ni Jacob, ito ngang si Jose. Okay. Maging sa Jose, okay. So, ang kwento kay Jose, doon po sa pag-aaral natin, nakarating siya ng Ehipto, nagkaroon siya ng mabuting kalagayan, at yung kanyang mga anak, at yung kanyang mga kapatid, pinatira niya doon sa pinakamagandang lupa. At doon sila ay unti-unting dumami. Bagamat dumami na sila, pansinin ninyo, sa panahon ni Jose, okay, doon sa verse 21, okay, sa pananampalataya, okay, si Jacob nang namatay, okay, ay binasbasan niya ang isa sa mga anak ni Jose, at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. So matanda na ngayon itong si Jacob. Okay? Bibigyan niya ngayon ng blessings yung kanyang mga anak, yung mga anak ni Jose. Okay. At pansinin niyo yung kanyang blessing doon po sa Genesis 48. Mahaba yung kanyang pangako, yung kanyang pagpapala. Pero merong isang bagay doon nakapansin-pansin. Okay. Genesis 48. Genesis 48. Okay. Verse 21. At sinabi ni Israel, ang binabanggit niya rito si Jacob, narito, ako'y mamamatay, ngunit ang Diyos ay sa inyo at dadalhin kayong uli sa lupain ng inyong mga magulang. So maging si Jacob, pinanghahawakan niya pa rin yung pangako yun, yung blessings, yung pagpapala ng lupang pangako. Alam niyo kapansin-pansin, itong mga ito, yung sumulat nito, lahat sila itinuturo yung lupang pangakong yun. Na babalik sila doon. Na lagi nilang tinitingnan yung bayan na yun. Para bang yung sumusulat nito, gustong sabihin sa kanila na kung merong mang maliit silang pag-aalinlangan, sana hindi na sila nagpatuloy. Pero nang makita nila sa pananampalataya yun, pinanghawakan nila kahit ilang salin na ng lahi nila, hindi pa rin nakita yun. Pero pinanghawakan nila. Okay. Doon sa Hebrews 11. Okay. Hebrews 11 verse 14. Okay. 14 and 15. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. So itong mga ito, sabi niya, may mga ginagawa sila kasi sabi niya gano'n, hinahanap nila itong lupa nilang sarili. Okay? At hindi niya po binabanggit yung lupa talagang literal na pinanggalingan nila. Pansinin niyo, verse 15. At katotohanan, kung kanilang naaalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. So itong mga taong ito, nung nandun na nakita na nila yun, wala silang maidahilan para bumalik pa dun sa dati nilang pamumuhay. Yun yung gustong sabihin ng manulat ng Hebreo. Itong mga taong ito, bagamat pinangakuan sila at hinihintay nila yun at hindi nila makita kahit ilang generation nila, alam nila tapat yung nangangako. Alam nila yung lupang yun na ipinangako sa kanila, makukuha nila. Hindi nga lamang nila alam kung kailan. Iniisip ko, siguro yung sumusulat nito, ibig niyang bigyan ng diin sa kanila, na kagaya nila, meron ding lupang pangako. May pinangako doon sa mga tapat. Yun nga lang, hinihintay, sabi niya, na kailangan maging tapat. Kahuli-hulihan doon, si Jose. Okay.
Hebrews 11, okay, verse 22. Maginhawa na po ang bayan, maginhawa na po sila ha. Ang setting po nito, sa panahon ni Jose, ang kanyang mga kapatid, si Jose, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kamag-anak, lahat doon, maginhawa na sila doon sa lupa ng mga Ehipto. Pero pansinin ninyo, nang mamatay si Jose, sa pananampalataya, Hebrews 11 verse 22, sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Alam niyo itong si Jose, kakaiba ito sa lahat ng kanyang mga ninuno, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Lahat sila, minsan sa kanilang buhay, ang Diyos nakipag-usap talaga sa kanila. Dito pa nga kay Jacob, ang Diyos ayon sa kasaysayan, nagkaroon sila ng pakikipagbuno. So, lahat itong mga taong ito, si Abraham, si Isaac, si Jacob, maging si Sarah, nung nagpunta dun sa Tolda, yung isang dakilang bisita sa kanila, minsan sa kanilang buhay, ang Diyos nagpakita sa kanila. Maliban kay Jose. Ang Diyos nagpaunawa kay Jose sa pamamagitan ng mga panaginip. Pero pinanghawakan niya yung itinuro sa kanya ng kanyang tatay Jacob. Yung mga ipinaunawa sa kanya ng kanyang tatay Jacob. Pinanghawakan niya yun. Kaya ang sabi niya, darating ang araw, yung ipinangako sa lolo ninyo, sa kalululuhan ninyo, babalik tayo doon. Isama ninyo yung buto ko. Nakita niya. Alam niyo kung minsan siguro yan ang katangian ng pananampalataya, di ba? Okay. Faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. Ginagawa po natin yan araw-araw sa ating buhay. Yung mga mag-aaral, umaasa sila na isang araw, magkakatapos sila ng pag-aaral, magiging matagumpay sila. Nakikita nila sa kanilang pananampalataya yung larawan nila na isa ng profesional. Masarap pong isipin yun, pero kung minsan sa buhay, nabibigo tayo. Pero dito, sa kasaysayan nitong mga taong ito, pinanghawakan nila yun at yung bagay na yun ay naganap. Kanya nga binabanggit ko kanina, yung Hebreo 4 at 1. Alam niyo, napakahalaga po na ang pangako ay panghawakan natin ng tapat. Dahil itong mga taong ito, binigyan ng pagkilala dahil sa katangian na yan. Yan po yung nilundagan natin at ngayon babasahin natin. Okay. Doon po sa Hebrews 11. Okay. Hebrews 11. Okay. And verse 13. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako, ngunit kanilang nakikita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na siya'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa lupa. Itong mga ito, sabi niya gano'n, hindi nila nakita yan, pero sabi niya sa pananampalataya, ipinahayag nila, nandyan yan. At dumating po yan. Hebreo 4 at 1, nagbigay nga ng babala merong iba hindi na nakarating. So, ibig sabihin, meron po. Okay. Verse 14, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili at katotohanan kung kanilang naaalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ang gusto sabihin ng manunulat dito, buong-buo yung tiwala nila doon sa nangako, na wala silang maibigay na dahilan upang umurong. So yung sumusulat dito, ini-encourage niya sila, sinasabi niya sa kanila, tingnan niyo itong mga ito. Tingnan niyo itong mga kababayan ninyo, itong mga kamag-anak ninyo.
Sabi niya, itong mga hinahangaan ninyo, ha? Ganun kalakas ang kanilang pananampalataya, sabi niya ganun, wala silang maidahilan upang bumalik pa dun sa pinanggalingan nila. Kaya alam mo, sabi ng manunulat ng Hebreo, no? Sa pananaw ng manunulat ng Hebreo sa gabay ng banal na espiritu, ang sabi doon, itong mga taong ito, dahil ganyan ang kanilang katangian, sabi niya, God was not ashamed of them. Hindi sila kinahiya ng Diyos. Pansinin natin, verse 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Lahat sila, hinihintay nila yung magaling na lupain na yon. Kanya wala silang maidahilan. Bakit kailangan silang bumalik? Para bang wala akong maibigay na dahilan upang ibigay ang cellphone ko, kapalit ay beeper. Okay. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Itong mga taong ito na naging tapat, sabi niya gano'n, sana pinapaunawa niya dun sa kanyang mga sinusulatan na nag-aalinlangan, sabi niya gano'n. Itong mga taong ito, binilang nila ang maraming taon. Yung iba sa kanila hindi na nakita, yung iba sa kanila nangamatay na. Pero pinanghawakan nila na tapat yung nangako. Kaya sabi nung manunulat ng Hebreo, ang Diyos, hindi sila ikinahiya. O kabaliktaran po, yung mga taong sa kung anumang kadahilanan, iniwan ang pananampalataya. Ang Diyos, ikinahihiya sila. Nakakalungkot na bagay po yan. Sana po, ang mga halimbawang ito sa atin, nagpaalala sa atin ng katotohanan. Ang kahalagahan na tayo din, mayroon tayong hinihintay na bayan at lupang pangako na nasa langit. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y mag-alay ng pangwakas na panalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa katotohanan na ipinangako mo at pinaunawa mo sa amin. Tulungan mo amang banal na sa harap ng aming mga hamon sa buhay, sa harap ng mga pagsubok na dumarating sa amin, panghawakan namin ang katotohanan, Ama, na ang aming nga pong tunay na kalagayan ay nasa iyong piling, na amin pong panghawakan ng may pag-asa ang iyong mga salita dahil ikaw po ay tapat sa bawat isa sa amin. Ipagpatawad mo po ang aming mga pagkakasala at ikaw nawa ang gumabay sa amin sa aming pagpapatuloy sa aming pamumuhay. Muli ang lahat aming hinihingi in Jesus' name. Amen.